Kung nagugunit na natin, di ba, nagka-hearing si Manang Aimee Opo. doon sa legalidad ng pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. At una sumipot, sina Secretary Remulla, dalawang Remulla, yung brother, si John Vic at saka si Boying. Magkapatid ba yun? Magkapatid. Okay. Magkaiba lang itsura. Mas gwapo di hamak si John Vic. Oo. Abogado naman si Boying. Makisig namang abogado. Opo. Oo, at least dati ha. Attorney, ha? Nandun naman si Torres, si Marbil, di ba? May mga executive officers. Opo. Ngayon, yung last hearing, kahapon yata yun, kung hindi ako nagkakamali. Kahapon ba yun? Kahapon, ano? Para, yes. Sige. O nung kabakalawa, kailan ba yun? Hindi ko Hindi sumipot ang mga nasabing mga miyembro ng gabinete. Kamakalawa ba yun? Okay. Hindi sumipot yung mga miyembro ng gabinete. Opo. At lumiham si Executive Secretary Lucas Bersamin na dating Chief Justice ng ating kataas-taasang hukuma na sinasabi nilang hindi na darating itong mga taong ito sapagkat unang-una daw nagsalita na sila ng marami nung unang hearing. Quadcom. Hindi, dun sa committee ni Aimee. Sa committee ni Aimee. Okay po. O, sa Senado, Quadcom sa House yun eh. Okay. Pangalawa, hindi na daw sila magsasalita dahil mayroon tinatawag na executive privilege. At on behalf of the President ay hindi na sila pinahihintulutan na dumalo. Okay. Dahil dyan, si Senator Bato ay nagsabing, isabpina natin. Nung hindi dumalo, yung sabpina, di ba? Opo. Di pinag-aaralan daw, sabi naman ni Senate President Escudero, di yung sabpina, pinadala. Sabi niya, teka muna, pag-aralan muna natin yan. Ito ay inendorso niya sa legal counsel. Kasi ang mga yan, yung House, yung Senate, may in-house yan eh, Okay. na mga abogado na kanilang kinokonsulta. Eto, dyan pa lamang, unang-una, suriin natin ang sitwasyon. May problema tayo dyan. Alam nyo, ako veterano na ng Senate and House hearings. Hindi lang yata 7 Senate and House hearings ang natendan ko, matitindi pa. Opo. Meron yung Bangladesh bank scam, fertilizer fund scam, yung Dengbaksya, Farmally, marami. Nariyan ako, Kasi Leong, yung sa Pogo, marami. Sa House, marami rin. Yung kay Pastor Kibuloy, yung nasunog sa, ano ito? Sa Valenzuela, na may namatay na pabrika ng tsinelas, Dengbaksya rin. Yung kay, yung Bilibid, drug trade na nasangkot si Laila de Lima, marami na po. Yung hearing ng impeachment ni Andy Bautista, ang tagal ko na pong humaharap dyan. Usually po yan, pag nag-issue yung committee ng subpoena, dire-diretso na sa Office of the Sergeant at Arms. Okay. May problema ako sa ginawa ni Senate President Escudero nung nirefer niya sa legal dahil daw may invocation ng executive privilege. Napag-uusapan natin mamaya. Procedure muna tayo rito. Unang-una, dapat yan automatic pag sinabpina ka ng committee, padala mo doon sa taong sinasabpina. Okay. Okay. At sila ang magdedepensa kung bakit sa kanilang opinyon at may basihan sila ay hindi sila dapat dumalo doon sa pagtawag sa kanila. Kung bakit hindi nila pwedeng i-honor yung subpoena. Okay. Ganun po ang procedure. For the Senate President to refer a subpoena issued by a committee to the legal counsel of the Senate ay ang ibig sabihin, ano ba yung gusto niyang gawin ng legal counsel ng Senate? Magbigay ng opinion as to whether or not the subpoena should be issued? Pag yun ang kanyang purpose, or hihingi ba siya ng opinion dun sa legal counsel ng Senado? Kung yun ang purpose, magiging
mas makapangyarihan pa yung legal counsel Kesa sa kanila. kesa sa senador. Senador po, 2 senador ng Republika, halal ng buong bayan, nationwide, ang nagpapa-issue ng subpoena at head ng isang komite ng Senado. Ipapa-second guess mo kung legal o hindi yung ginawa ng senador sa abogado na empleyado ng Senado. Oh. Yun ba ang gustong mangyari ni Senate President? Kung yun ang gustong mangyari niya, kinakapon niya ang Senado. Sapagkat ina-undermine niya, ina-undercut niya yung kapangyarihan ng individual na senators na head ng committee na magbigay ng discretion kung sinong isasabpina at sinong hindi. Hindi. Oh, yan ang problema dyan. Dapat yan, inisyu niya ang sabpina. But, Pinahihina ni Senate President Escudero ang Senado. Hindi po ganon. Co-equal po kayo. Mag-issue kayo ng sabpina ngayon. Kung tingin ng executive na mali yung pag-issue ng sabpina, let them go to court. Parang yung ginawa dun sa kaso ni Romulo Neri na nagsabpina, pumunta sa Supreme Court si Romulo Neri bilang miyembro ng gabinete na iniimbestigahan noon ng Senado. Okay. Eto na ngayon. Kumana ang Malacanang. Ha? Nagpatawa na naman yung kanilang tagapagsalita. Na medyo, may lumabas na meme na parody na si Juliana. Anong pangalan ng full name? Juliana Pariscoba ba yun? Yung komedyante, ginagaya niya si Castro, kuwang-kuha Medyo magkahawig pa nga yata sila. May lumabas na panood ko kanina, oo. Sinabi ng PCO, bakit daw igigiit ng Senado na ipatawag yung mga miyembro ng gabinete at ibang mga opisyal ng pulis, ng mga ibang department, yung mga intelligence department ng gobyerno, ay kinatigan na daw po, sinabi na daw ng Korte Suprema na mayroong executive privilege. Oo. Mga tao sa PCO, let me remind you, mga abogado naman kayo dyan, di ba? May abogado naman kayo. Si Castro naman, abogado. It is not as simple as that. Basahin nyo po 2 kaso, yung Senate versus Ermita at yung Neri versus Blue Ribbon. Okay. Yung 2 lang yun, mahaba po yun. Bigyan nyo ng time kasi napakahaba po yun. Basahin nyo pati yung resolution doon sa motion for reconsideration para maunawaan nyo. Ako binasa ko kasi 2 araw ko nang binabasa. Pero yun ho ba yung tumbok ni Senate President Cheese, yung tungkol na sa sinasabi niya, o may iba pang dahilan? Hindi, sinasabi niya kasi sumulat na daw yung executive secretary. So sa halip na ibigay niya sa OSAA, Office of the Sergeant at Arms, binigay niya sa legal para pag-aralan. Bakit? Mali. Bakit ganon? Bakit nga? Attorney, ano sa palagay mo? Unang-una, abogado si Senate President Escudero. Okay. Wag mo sabihin, hindi niya alam yung Neri. Okay. Yung sinasabi ng Malacanang na yung executive privilege ay kinatigan na ng Supreme Court, hindi po nanggaling sa Supreme Court yung konsepto ng executive privilege. Nanggaling po yun, yung executive privilege ay matagal na pong principle of law, of constitutional law in a presidential or even in a parliamentary system of government. Talagang may prerogative ang executive na gawing confidential yung mga bagay na talagang kailangang ilihim sapagkat baka mapahiya o makompromiso ang gobyerno. Tama po yun, executive privilege. Ngunit, hindi porket may executive privilege, basta sinabi ng Pangulo o the executive secretary, kasi ang dapat mag-invoke nitong executive privilege ay Pangulo lamang or upon authority of the President. Okay. So hindi kahit sino. Hindi pwede nandun ka sa Senado na.
May tinanong sa'yo, sasabihin mo, executive privilege. Hindi po pwede yun. Only the president may invoke executive privilege or a duly authorized representative of the president, usually the executive secretarian. Yan ang nangyari doon sa NERI, kung saan in-invoke the then executive secretary Ermita, General Ermita, si General Ermita, Opo. ang executive privilege. Ngayon, in ruling, doon po sa NERI, sinabi ng Korte Suprema na tama ang pag-invoke ng executive secretary ng executive privilege. Tama Ngunit, hindi lahat nagpag-invoke ng executive privilege ay dapat automatic. It's not a magic incantation, ha? Hindi yan magic charm na basta winagayway mo, hey, executive privilege. Hindi na pwedeng tawagin yung tao at hindi na dapat magpakita sa Senado. Limitado po. Bakit limitado ang executive privilege? Bakit po? Kasi sa any constitutional government, there is a so-called balancing of interest. Marami yan eh. The Constitution is basically, number one, ang function ng Constitution is to define the powers of government. Ano bang pwedeng gawin ng executive? Ano bang pwedeng gawin ng legislature?